Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ay si Pepa at ngayon ay magtatalakay ako tungkol sa women empowerment. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang women empowerment? Ang women empowerment ay may ibang ibig sabihin tulad ng pagtanggap ng pananaw ng mga babae, paglalaban ang kanilang karapatan, itaas ang kamalayan, at pagsusuporta sa kanila. Bibigyan ko kayo ng konting konteksto. Ang mga babae ay hindi laruan para bastusin, abusohin, walang galangin, isaktan, pahirapan, minamaliit, minamaltratuhin, at pagbaba. Sila din ay may kakayahan, alam mo. Ginagawa nila ito kasi pagod na sila sa panghaharas ng mga lalaki sa kanila. Noong siglong 18th at 19th, ang mga babae ay palagi sa bahay, gumagawa ng gawaing bahay, hindi pwede mag-aral, at pinapahirapan kasi yun daw dapat ang kanilang gawain, sabi ng mga lalaki. Dati, pero ngayon, mas maganda na yung kondisyon nila. Wala nga silang karapatan na magboto dati nung 19th siglo. Pero ngayon, may karapatan na sila magboto. Pero tulad ng sabi ko kanina, di ibig sabihin maganda na yung kondisyon, magaling na lahat. Kung hindi sa Europa, Hilagang Amerika, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Singapore, at iba pa sa mga bansa. Sa Africa, Asia, at Timog Amerika, karamihan sa mga bansa ng kontinenteng ito ay hindi pa masyado ayos ang kanilang sitwasyon. Tulad ng Afghanistan, pinagbabawal nila ang mga babae na mag-aral sa kasi sa mga lalaki lang yun. Kahit nga lumabas ng bahay, di nga pwede gawin Kailangan may kasamang lalaki. Binabastos, hinaharas, sinasaktan, minamaltrato, pinagpapahirapan, hinuhuli, hindi nirerespeto, binababa, iba nga pinapatay at ninanakaw. Bakit nila ginagawa ito? Kasi mga Taliban ang nagkokontrol sa gobyerno ng Afghanistan. Ayon sa United States, ang Afghanistan daw o yung Taliban ay isang terrorist country o grupo. At may mga ibang bansa din ay magkatulad na sitwasyon at problema tulad ng Syria, Eritrea, at mga iba pa. Karamihan sa Africa at Middle East. Hindi makasalita o sigaw ang mga babae sa mga bansa na iyon dahil wala silang kapangyarihan upang gawin iyon. Walang equal rights, freedom, at kahit human rights. Wala din. Kaya itinataas namin ang aming boses upang kami ay marinig. Gusto namin ang karapatan na pareho ng mga batas, nilalabanan kami, at gusto na namin ang mundo na ang mga babae ay ligtas, matalino, nirerespeto, magkapagtrabaho, at maging importante tulad ng mga lalaki. Kaya din nila gawin ang mga gawain ng mga lalaki. Tulad nila Dorothy Hodgkin, siya ay isang scientist na babae. Eddie Lamar, ang isang female engineer. Deidre Bedow,
isang female historian. Ruth Bader Ginsburg, isang female judge. Marilyn Vos Savant, which is the most intelligent female with an IQ of 228. Metrodora, female doctor. And Cleopatra, a historical queen. And don't forget Athena, which is a female goddess. Ang mga babae na ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga babae at ito rin ay nagpapakita na ang mga babae ay may kakayahan at kaya nilang gawin ang mga gawain ng lalaki. Kaya, mga kababaihan, fight for our rights. Laban sa ating mga karapatan. At doon magtatapos ang ating video. At salamat sa panonood. #Women Empowerment.